Thank you, sweet, precious Holy Spirit, you are here. We welcome you. Have your way, precious Lord. Maraming pong salamat sa tagumpay na ginawad mo po sa Living Light Jesus Church. Ang salita mo ay totoong lahat. Walang krisis na nagaganap at magaganap sa mundong ito ang pwedeng mag-alis ng tagumpay na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na sumasa amin. Siya naming pinakabuhay, pinakakasakdalan, pinakakabuan, pinakapagkatao at kalikasan. Salamat po sa iyong katapatan, kabutihan, kadakilaan at walang tigil na pag-iingat sa lahat. Truly, Jesus is our shield, that no weapon that is formed against us shall prosper. For we have settled our victory in heaven forever. And today, precious Lord, muli mo pong pagtitibayin ng mga anak mo. For in this world, they are like you. And through them, the will of the Father will be done, and souls will be saved. And the church will experience apostolic revival. So receive all the glory, Lord Jesus, for you alone are worthy. And all God's people say, Amen. So in the book of John 16, verse 33, I read, and the Lord Jesus Christ is the one speaking, and He said, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart, sa ibang translation, take courage or rejoice. Why? Because I have overcome the world. So, alam po nating lahat na mayroon pong krisis na nagaganap sa buong mundo. Sa larangan po ng langis, energy, food supply. Sabihin na po natin, umapekto po sa lahat ng bahagi ng buhay ng isang tao. At ito po yung bunga ng gerang nagaganap between United States of America and Israel against Iran. At napakarami po yung nag-aalala, nagugulimihanan, namumroblema. At hindi na po alam kung anong mangyari sa kinabukasan. Pero sa atin po mga anak ng Diyos, na pinayaga ang Panginoong Jesucristo ay maghari sa ating mga buhay, na tinanggap natin bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas, ay hindi po ganon ang nangyayari. Sabagat alam po natin kung gaano katagumpay ang ginawa niya sa atin, para sa atin, sa krus ng Kalbaryo. Nang sabi niya, in John 19:30, it is finished. Now, ito po ang tanong. Ano po ang tinapos niya sa krus ng Kalbaryo? Una, ang kapangyarihan ng kasalanan. Ikalawa, ang kapangyarihan ng sakit at karamdaman. Ikatatlo, ang kamatayan. Ikaapat, ang kahirapan. Ikalima, ang mga gawa ni Satanas. Ikaanim, ang gawa ng mga laman. Ikapito, ang tanikalan ng pagkakabilanggo ng bawat isa sa mahabang panahon. Bunga po ng sinful nature. Kaya wala na po itong puwang sa lahat ng sama sa Panginoong Jesucristo. I want you to hear this word. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo muli ay ito. Huwag kayong magulumihanan, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, huwag kayong mag-alala. Because I have overcome the world. Now, this is the question. Para kanino niya po pinagtagumpayan na ng mundo? Of course, wala pong ibang sagot kundi para sa atin. Tapos na po ito. Sinira niya na po ang anumang krisis upang gambalain ang ating buhay, guluhin po tayo. Ang ibig pong sabihin ito sa original na salin na ito, tinanggalan ko na ang mundo ng kapangyarihan para saktan kayo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Tinanggalan ko na ang mundo ng kapangyarihan para saktan kayo. Para revelation. Tinanggalan ko na ang mundo ng kapangyarihan para saktan kayo. Kaya naman pong meron sa mundong ito, wala na pong kakayang tayo po'y saktan at sugatan. At ito rin pong sabi ng Persian 5:4 and 5. Malinaw po ito. Ang sino man daw pong ipinanganak ng Diyos, yung po yung nagkaroon ng bagong kalikasan, nagkaroon ng buhay ng Panginoong Jesucristo na ipanganak sa Espiritu Santo, ay nagtatagumpay sa sanlibutan. Nagtatagumpay, hindi po baka sakali magtagumpay. O baka pala rin magtagumpay, nagtatagumpay sa sanlibutan.
sa pamamagitan ng pananampalataya. So malinaw po yan. Napakaliwanag po yan. Hindi na po siya pwede magbago pa. Mahigit 2,000 taon na po nakakalipas, naman pong bagay na meron ang mundong ito para saktan ng mga anak ng Diyos, wala na pong kapangyarihan, wala na pong bisa. Ano pong sabi po ng Persian 3:8? Sa pamamagitan ng katotohanan ito ay nahayag ang anak ng Diyos. Sino po ang anak ng Diyos? Ang Panginoong Jesucristo. Sa ano pong kadahilanan? Para wasakin ang mga gawa ni Satanas. So na ang Panginoong Jesucristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing. Pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay na muli mula sa mga patay. So, winakasan niya na po, tinapos, nilupig, giniba, sinira, pinawalang halaga, nilugmok ang lahat ng gawa ni Satanas. It is totally destroyed. Ang ibigang sabihin niya, salitang Grego ay katargeo. Ibig sabihin, talagang winasak, sinira. Wala nang pag-asa pang muling mabuo at makapinsala. Ano pong sabi ng Persian 4:4? Si Kristo na suma sa inyo ay higit na makapangyarihan sa sino mang nasa mundo. Sino pong nasa mundo? Satan, mga demonyo, corruption, kasalanan, krisis na nangyayari ngayon, sakit, karamdaman, kamatayan, kaguluhan, takot, pag-alala at pangamba. Higit daw makapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng ito na suma sa inyo. Kaya imbis na tayo po ay mag-alala, mabalisa at mapunta po sa defensive position, why don't you live in offensive position? You know, faith moves forward. Faith is always in the offensive. Kaya po nating makita ng lahat ng buhay ng Panginoon Jesucristo sa bawat isa. Maging ilaw at asin po tayo na siya po nating kalagayan at katayuan bilang mga anak ng Diyos. Ipanalangin po natin ang ating mahal na Pangulong, bigyan siya ng Diyos ng karunungan ng ating mga senador, congressman, ang mga nanunungkulan sa gobyerno, lalo-lalo na po sa larangan po ng enerhiya, langis, gasolina, krudo, pagkain. Ang mga military po natin, ang AFP, ang PNP, ang DSWD, at ang mga iba pa pong establishmento na kasangkapan ng Diyos para dalhin po ang sambayan ng Pilipino sa kapayapaan at kaayusan. Nagliwanag tayo sa gitna ng dilim na nararanasan po ng lahat. At magpakatapat po tayo sa pagbibigay ng ating mga ikaputandog. Now listen to this. Ano pong sabi ng Panginoon sa Malakay 3:10-12? Dalhin ninyo ang inyong mga ikaputandog sa aking bahay upang magkaroon ng pagkain. Pag hindi ko binuksan, ang Diyos po nagsasalita rito, pag hindi ko binuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapalang walang sukat paglagyan. So ang inyo pong kasaganaan tagumpay, kaligtasan ay hindi nakabase sa ekonomiya at takbo ng mundo. Kung siya po'y maganda o pangit. Kung siya po'y nasa kasaganan o nasa krisis. Ito po ay ayon sa inyong relasyon sa Diyos. Hindi po apektado ang Diyos at ang langit ang nagaganap sa mundo. Kontrolado niya po ang lahat ng bagay. Kaya pagtibahin po ninyo inyong relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng paanong paraan, number 1, sa pamamagitan po ng intimacy sa Kanya araw at gabi. Araw-araw, unahin natin siya. Paggising sa umaga, mahalin natin siya. Mitiin ang buong puso ng ating buong pagkatao, ng ating buong lakas, ng ating buong kaisipan. Awitan natin siya. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Binggin ang tinig niya para tayo i-guide. Manalangin po tayo in the Spirit upang malaman natin ang puso't isip ng Diyos sa bawat sitwasyon na nangyayari at nabigay tayong karunungan upang sa mga pasyang ating gagawin ay mahayag ang kanyang karunungan. Napangunahan niya po tayo ng Diyos Espiritu Santo sa lahat ng ating gagawin upang sa pamamagitan ng kanyang pamamahal at pangunguna ay tiyak po ang ating tagumpay. Hawakan natin ang mga pangako niya. Paniwalaan natin ang lahat ng ito at expect natin ito po'y magaganap. Ang sabi ng Isaiah 61:3, dilim sa mundo, ilaw sa church. You must believe that. Makapal na dilim sa mundo, pero grabing liwanag sa Living Light Jesus Church.
Paniwalaan po natin yan. Kahirapan sa mundo, kasaganaan sa Living Light Jesus Church. Kaguluhan sa mundo, kapayapaan sa Living Light Jesus Church. Luha sa mundo, kaaliwan sa Living Light Jesus Church. That is the contrast. Dipit sa mundo, tagumpay sa Living Light Jesus Church. Sakit karamdaman sa mundo, kalusugan, kasakdalan sa Living Light Jesus Church. That is the contrast. Sundin natin ang mga utos niya. Lagi kayo magdala ng Jesus paper, ng brochure. Mag-share. Samantalahin po ang pagkakataong maibigay ang Panginoon sa mga nasa krisis upang mawala sila sa krisis. Yamang alam po nating lahat na walang ibang susi sa krisis na nagaganap sa buhay ng bawat isa at ng sangkatauhan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Walang pangalang inilagay sa ilalim ng silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat tao ng buong mundo maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Siya ang daan ng katotohanan at ang buhay at walang makakapunta sa Ama maliban sa Kanya. Siya ang mabuting pastor na nagbuhos ng kanyang buhay upang iligtas ang lahat. Dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa bawat isa, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ito'y naganap na sa cross more than 2,000 years ago. Upang ang sinamang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And we are enjoying that eternal life, that satisfied life, that peaceful, joyful, victorious, immortal life that is full of authority and immortality and immunity. Pray for the sick, heal them. As the Lord said in Matthew 10:8, pagalingin niyo ang mga may sakit at karamdaman. Pray for them. Palayasin niyo mga demonyo. Linisin niyo ang kitongin, buhayin niyo ang mga patay. Do it. And remember what the Lord said in John 14:12. Dahil kayo sumasampalataya sa Kanya, ay dakilang bagay ang inyong gagawin sa pangalan niya. Believe that. Go and obey the Lord and expect signs, wonders, and miracles. Mark 16:19-20. And greater works, again, John 14:12, 13, 14. In the name of Jesus, as you obey Him. And reach the lost and win them at any cost. Mabuhay po tayo may malinis na puso. Huwag nating payagan ang puso natin ipasukin ng pag-aalala at pangamba. Kasama niyo ang Panginoon habang panahon. Nararamdaman niyo ang presensya niya o hindi, paniwalaan niyo ang pangako niya. In Hebrew 13:5, na hindi niya kaiiwanan o papabayaan man. In Matthew 28, verse 20, siya isumasa sa inyo hanggang sa wakas ng mundong ito. Paniwalaan niyo po yan. Na siya ang inyong pinakabuhay, Galatians 2:20, Colossians 3:4. Maging pagpapala po tayo sa lahat. Magnining po kayo sa kabanalan, sa kalinisan ng buhay, sa matuwid na pamumuhay. At dahil sa inyo ay marami pong mga ligtas. And in closing, the Lord Jesus Christ said to all of you in Matthew 6:33, unahin niyo muna ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kalooban, ang kanyang katuwiran, ang kanyang pagkapanginoon. At lahat ng kailangan ninyo ay hindi lang ibibigay, kundi meron na kayo, dadagdagan pa kayo. Dahil kagalakan niya po't karangalan na makita kayo po yung nanagana na pagpala. Yun po ang sabi ng awit or Psalm 35 verse 27. At kasabay po ng hirap ng mundo ay wealth transfer. Kasama po siya sa 3 harvest na pinangako sa atin ng Diyos. Ang glory harvest, soul harvest, at wealth harvest. Upang ipinance ang end time harvest ng souls. Kaya huwag lang kayo magpakatapat sa inyong mga ikaputandog. Magdagdag po kayo. Ilagay niyo inyong pananampalataya sa kalagayang buhay, naglalagablab, nag-aapoy at pinaniniwala ng kanyang mga pangako. And let me tell you this truth. And see what God will do in your life, in your family, in your business, in your ministry, in your finances. Huwag po kayong absent kada araw po ng linggo sa ating pong Partners Conference, sa ating Leadership Conference, ano man po yung itinakdang gawain ng Diyos na pinangungunahan ng tatay at ng nanay, ni Apostle John ng main church, ay pumunta po kayo. Muli, the Lord said, unahin niyo muna ang kalooban ko. Ang pagkapanginoon ko. Unahin po natin siya. At unahin niya rin po tayo sa listahan ng pagpapalain niya. Hallelujah. Unahin niya rin po tayo sa listahan ng ipopromote niya.
unahin niya rin po tayo sa listahan ng bibigyan niya ng favor. At isang matagumpay na buhay sa gitna po ng krisis. Huwag nating kakalimutan ng karangalan ng Diyos ay gumawa ng dakilang bagay sa panahon ng krisis at tanging siya lang ang makakagawa. At ang probisyong ibibigay ng Diyos sa inyo ay supernatural. Higit po ito sa kayang intindihin, unawain ng lahat. At ito kayang ibigay ng mundo, siya lang po ang makakagawa. And the Lord, they proven that. Sa panahon ng krisis, sa lumang tipan, mayaman si Abraham, si Isaac. Ang mga Israelita ay binigyan niya ng katugunan sa kanilang pangangailangan, supernaturally speaking. Hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang Panginoong Hesus. Hebrew 13:8, He's the same yesterday, today, and forever. So with that in mind, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. You have nothing to worry. You have nothing to fear. Dahil lahat lang sa Ama ay inyo. It is more blessed to give than to receive. Muli niyo pong pakinggan ang kapahayagang ito, lakaran, and enjoy, and enjoy, and enjoy, and enjoy, and enjoy, and enjoy, and enjoy your glory days. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin. I cast all my cares upon you. I lay all of my burden down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Tayo niyo po ang inyong kamay as we worship the Lord and pray. I cast all my cares upon you. Praise God. Oh, thank you, Jesus. Thank you for the victory na binigay mo sa amin. I lay all of my burden down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Let us sing it again. Pilipinas, samahan mo kami. Sing it, church. I cast all my cares upon you. Hallelujah. God is so good. God is so gracious. I lay all my burden down at your feet. And anytime I don't know what to do, hallelujah, I will cast all my cares upon you. Sing it again, sing it again. Church, samahan nyo kami. Our victory settled in heaven forever. I cast all my cares upon you. Hallelujah, God is so good. I lay all my burden down at your feet. Praise God. Anytime I don't know what to do, praise God, I will cast all my cares upon you. Sabayan niyo po ako sa panalangin ng mga minamahal. Mabuti kong Amang Diyos, may gawa ng langit at lupa. Salamat po sa kapahayagang narinig ko.
sa bibig ng lingkod mo, si Tatay Apostol Renato de Carillo, na wala pala akong dapat ipag-alala, ikatakot, ipangamba, dahil kasama kita habang panahon. At tinanggalan mo na ang mundong ito na nasa krisis ngayon ng kapangyarihan upang ako ay saktan. Salamat po, Panginoong Hesus, na ikaw aking naging baluti at kalasag, na walang gawa ng kaaway, kasalanan, sakit, karamdaman, kalungkutan, kahirapan, takot, pag-aalinlangan, ang tatalab at magtatagumpay laban sa akin. Yes, Father God, uunahin kita sa lahat ng bagay. Magiging active ako sa pagdalo sa mga gawain na itinakda mo, lalong-lalo na pag-araw ng linggo. At magpapakatapat ako sa pagbibigay ko ng aking mga ikapu, mga handog, at tutuparin ko ang mga pledge ko sa mission travel ng tatay, sa television, sa Mission of Love, at iba pa na pinangakuan ko na susuportahan. Salamat po sa kayamanan ng langit na mga liko. Ipipinance ko ang gospel. Makikisa ako sa pagtatapos ng mandato. At saan man ako makarating, ay magdadala ako ng brochure. I-share ko ang Panginoong Hesus at ipapag-pray ko ang mga may sakit at karamdaman. Thank you, Lord Jesus, for making me like you. I will do greater works in your holy name. For your glory. Amen. Ako na lang po ang magpipray. So, Ama, pagpalain mo po ang mga anak mo. Napakaliwanag po ng kapahayagang narinig ng bawat isa. That in this world, they are like you, Lord Jesus. They are above crisis, above the storms of life. May no one can hurt them. Dahil ikaw ang kanilang balutit kalasag. Patutuhanan mo ang salita mo, Ama. Sa gitna ng krisis ng mundo, pagpalain mo at pasaganain ang bawat isa. At kada hulog nila sa bank account ng ministry mo, na kanilang mga ikaput mga handog, ay balik mo ito ng sobra-sobra sa kanilang ibinigay. Kagaya ng pangako mo sa Luke 6:38, ang magbibigay na may katapatan ay bibiyayaan mo. Kagaya ng sabi mo sa iyong salita, in Proverbs 28:20, ang taong tapat sa pagbibigay ay mananagana. So mangyari po ito sa lahat po ng nagpakatapat sa iyo. Ang Living Light Jesus Church, ang Jesus Shield Worldwide Ministries, at lahat na nakakonek sa ilalim ng ating pamamahala na nagpasyang maging kagaya ng Panginoong Jesucristo. Salamat po. Ako'y sinagot mo dahil ako'y lingkod mo. Dahil ito'y hiningi ko sa harap ng Diyos Espiritu Santo na nandito ngayon at sa karangalan ng Panginoong Jesucristo na sumasa bawat isa. At ang lahat ng matagumpay, masagana, pinagpala malaya, na exempted sa krisis ng mundo, ay sama-sama magsabi ng napakalakas na Amen,
and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God, praise God, praise God. Kaya kung kayo po'y maghulog sa bank account ng ministry, and I know you will do, tumawag po kayo sa hotline, sa accounting department, specify niyo po kung magkano inyong hinulog, and expect na ito po ibabalik ng Panginoong Kristo sapagat lahat ng pangako niya ay tinutupad niya. Magkita-kita po tayo sa araw ng linggo, expect visitation from heaven, expect great things from above, sa ating partners conference, at sa ating leadership training. We are above all. For in this world, no one can hurt you. For Jesus is your shield. And in this world, you are like Jesus. Thank you for praying for us. We will finish the mandate. Amen and amen.